Hi! Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng aking mga subscribers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang aking napakasarap na kakanin. Wow! At itong ating kakanin ay kakaiba ito dahil isang recipe sa dalawa. Yes! Ang ating pwedeng gawing kakanin. Samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto itong ating sapin-sapin de leche. Alam ko na magugustuhan niyo po ito at bago sa panlasa niyo. Glutinous rice flour 500 grams and 2 cups. Wash sugar 1 and 1/2 cups. Pinch of salt. Gotta 5 cups. At yan nga po ang ating mga ingredients para sa ating sapin-sapin de leche. Ang gagawin lang natin dito ay pagsamahin lang po natin ang ating mga ingredients at haluin lang natin ang mabuti. At pagka mahalo, ay salain po natin para maiwasan ang mga buo-buo ng ating sapin-sapin de leche. Kailangan talaga'y sinasala dahil hindi natin may iwasan na may buo-buo pa at hindi siya magiging smooth pagka maluto na itong ating sapin-sapin. At lalong-lalo na kapag yung asukal na gamitin natin ay yung wash, medyo may konting dumi kasi yung wash. Kaya kailangan talaga sinasala. So, ang gagawin lang natin, pagka masala na ay hatiin natin ito sa dalawa dahil dalawa po ang gagawin natin. At ang una nating ilalagay dito sa isa ay ubi flavor. 2 teaspoon po ito. At haluin lang po natin siya ng mabuti. Once na mahalo na natin ito ng mabuti, ay ilalagay na po natin ito sa ating baking pan. Dito nga sa mga magtatanong kung anong baking pan ang gamit ko, ay size by 8 by 3. At dito naman sa isa, ay nag-add ako ng buko, 1 cup. Para masarap at talaga namang kakaiba ang lasa kapag maglagay tayo ng buko, para siyang buko pie. At kapag okay na at nailagay na natin ang ating buko, ay ilalagay na rin po natin ito sa ating baking pan. Hindi po natin ito uubusin kasi ilalagay din po natin ito sa ibabaw ng ating ubi flavor. So, ganyan lang po, hatiin lang din po natin. Ito ay hindi ko na po siya ginamitan pa ng pangsukat. Tinansya ko lang siya. At sakto naman dito sa ating recipe na ito ay 2 baking pan ang naluto natin. So, ganyan lang po siya. At pagka kumulo na ang ating tubig, at saka po natin isasalang itong ating sapin-sapin de leche. Kapag nagluluto kayo ng mga sapin-sapin o kahit na anong kakanin na ginagamitan ng steam, ay kailangan ang tubig nyo bago nyo isalang ay kumukulo na po ito. So kapag kumulo na, tsaka po natin yan isasalang. Once kasi na isalang natin nang hindi kumukulo ang tubig, pangit ang lasa niya at kakaiba at hindi siya mapiperfect. At eto na nga po, naluto na after 15 minutes. Yung ating ubi flavor ay pinatungan po natin ng ating white, which is yung ating buko. At yung ating buko naman ay pinatungan naman po natin ng ubi. Kaya kakaiba at combination talaga ang lasa nila. Napakadali lang po nitong ating sapin-sapin de leche, pero napakasarap. At alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer, kahit hindi nyo customer or kahit mismo kayo ay magugustuhan nyo. So pagkatapos nga natin gawin ng ating sapin-sapin, ay condensed milk 1 can 300 milliliters. Leche or sa parang leche plan. So ito na ang kakailanganin natin dito mga kawaray. Dito ay naglagay nga po ako ng condensed milk, 1 can 300 ml. Kahit 300 ml lang, ganyan lang, isa lang, ay kayang-kaya po dito sa ating 2 sapin-sapin. So mag-add lang tayo dito ng ating glutinous rice flour, 1 cup. 1 cup. Dito nga ay naglagay nga ako ng glutinous rice flour para hindi tayo egg yolk 6 PCS medium size. So ang ating egg yolk na inilagay lang dito ay 6 pieces medium size. At pagka mahalo na natin na-combine na natin ang ating glutinous rice flour at ang ating condensed milk, saka po natin i-add dyan ang ating egg yolk. So pagkatapos, para hindi ganun katamis, ay mag-a-add po ako ng evaporated milk 1 cup. Ganun, optional lang. Kung evaporated milk ay okay, pero kung gata naman ay okay lang din. Kung wala kayong iba, pwede naman po gata. So, salain po natin para mapino nga po. At pagka nasala na, ilalagay naman na po natin ito sa ibabaw nga ng ating sapin-sapin. Masasabi ko talaga na napaka the best. Once na okay na, ito ay ipa-steaman ulit natin siya ng 15 minutes. At
After 15 minutes niyan ay maluluto na itong ating pina-steaman. So dito naman sa isang isang ating baking pan ay i-oven po natin ito. So para hindi po matagalan ang pag-oven nyo dito, pwede nyo rin po munang i-steam sandali and then ilagay nyo po sa inyong oven para yung ibabaw lang parang susunugin nyo. After 15 minutes, ay luto na nga ang niluto natin sa ating steamer. 15 minutes lang ang ibabaw ay luto na po ito. At eto na mga kawaray, naluto na nga natin na itong ating sapin-sapin de leche. Napakasarap at talagang juicy po, lalong-lalo na po yung buko. Yun ang nagpadagdag ng lasa at sarap ng ating sapin-sapin de leche. At after 25 minutes ay luto na nga rin po itong ating pina-oven na ating sapin-sapin. Sobrang sarap din po nito. At alam nyo ba kung ano ang nagustuhan ng aking anak sa dalawang niluto ko na ito? Ay ang gusto niya, yung aking panganay, ang gusto niya ay yung in-oven. Kasi nandoon yung parang nasusunog siya. At ang aking isa naman ay ang gusto nga niya ay yung steam lang dahil juicy po. Masasabi ko na para sa akin, ang the best na luto dito ay yung in-steaman lang kasi juicy po ang ilalim niya, lalo na yung buko. Pero the best naman kung yung mga tao ay mahilig talaga sa inubin yung parang tutong na medyo mapait-pait, ay doon ako sa oven. Pero bet ko talaga ay yung steam lang. Marami kasi, depende yan sa mga tao na yung mahilig yung medyo may konting pait, pero hindi naman siya mapait na matamis. Talagang dito ka sa ating oven. So masasabi ko na dito nga sa ating sapin-sapin de leche na ito ay pwede nyo pong ipa-order ng bilaon na kahit na dalawa ang flavor niya, kahit na isa ang ingredients niya, isang recipe, dalawa na po ang flavor. So kapag wala po kayong mga yanera, ay pwede naman po yung ating mga baking pan. Ayan, pwede po yan. So ito na nga, in-slice na nga po natin ito at inilagay na po natin ito sa ating cupcake paper. Sa mga magtatanong kung magkano nga ba ang bili ko dito sa ating cupcake paper ay 15 pesos lang po ito at size 3 ounce. Ayan. So, ganyan lang po. Ang gagawin lang natin yan ay parang gagawin lang natin cupcake. Ilalagay lang natin para mas maganda sa ating mga customer at mas attractive talaga siya tingnan. So, ganyan lang mga kawaray. Ang ginawa ko, in-slice ko lang at inilagay ko nga po sa ating paper cupcake. So, ganyan lang. Ang masasabi ko talaga, the best itong ating sapin-sapin de leche. Kung mayroon na po akong sapin-sapin na with latik, ngayon naman ay may sapin-sapin de leche naman po tayo. At kakaiba itong ating recipe ngayon. So ano pang hinihintay nyo mga kawaray? Simulan nyo ng lutuin ito at lalong-lalo na po ngayong darating na Kapaskuhan, ay ang masasabi ko lang talaga ay sulit ang inyong lulutuin kapag ka ito ang ating ipanghanda sa ating Pasko. So, hindi ganun kamahal ang ingredients nito dahil dalawa na ang flavor o dalawang pagluluto ang ating ginawa dito. So mga kawaray, kung ito naman ay gusto nyong gawing pang negosyo, ay dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues, at pwede nyo po itong hiramin ng lahat ng mga picture na kaya nyong gawin, ay dalawin nyo po ang aking Facebook, ay Hasmin Cabigues. Pwede nyo po akong i-follow doon para updated po kayo sa akin. So hanggang dito na lang mga kawaray, at sana ay nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, at kung nagustuhan nyo, please subscribe my YouTube channel. At sa lahat ng gustong magpa-shoutout, ay magpa-shoutout lang kayo at i-comment nyo lang po dito sa aking video na ito. So ayan mga kawaray, simulan na nating i-shoutout lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout po muna natin si Ma'am Elizabeth Rubes. So sabi niyo, very good idea, negosyo idol. Thank you for sharing. God bless. At i-shoutout din po natin si Ma'am Mary Joy. Ang sabi niya, hello kawaray, kaupay man. Uulitin ko, shoutout po muna natin si Ma'am Elizabeth Rubes at si Mary Joy. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo sa akin, Ma'am Elizabeth at Mary Joy. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Wow, isa itong gusto kong kasaba cake, lalong
pinasarap ni Miss Jazz. Thank you for sharing. Madiscarding waray. God bless. At shoutout po natin si Ma'am Marilyn Sol. Ang sabi niya, wow, mukhang masarap po yan, Mama. Another recipe na naman po ang aking matututunan. Thank you po, Ate Jazz. God bless. Ulitin ko, shoutout po muna natin si Ma'am Lily Marmol at si Ma'am Marilyn Sol. Thank you po sa walang sawang panonood at pag-comment nyo dito sa aking YouTube channel. At shoutout din po natin si Ma'am or si Sir Rini Cervantes. Hello, kabayan! Maupay na kolop. Sensya ka na, kabayan. Lalo na't busy la ako. Wow, ang sarap naman yan. Gustong gusto ko yan. Keep safe always. At shoutout po natin si Kabisera. Ang sabi niya, thank you very much for sharing new ideas sa pagluto ng mini donuts. At ang sauce nyo made easier. Thank you po. At shoutout din po natin si Ma'am Elizabeth Robles. Ayan, ang galing mo talaga, Ate Jazz. Constancy Angels. Ang sabi niya, look, yummy, thank you. Thank you nga recipe. Ayan, Ma'am. Masasabi kong the best po itong ating kakanin. Kung gusto nyo pong hiramin ang ating mga picture, ayan, puntahan nyo po ang aking Facebook, Asming Kapikes, at pwede nyo pong hiramin. Shoutout din po natin si Romy Custodio. Ang sabi niya, masarap talaga yan. Yummy, kaya lang sana mag-gloves ka kapag ka gumawa ka ng palitaw. Lalo na't paninda. Ang dugyot kasi tingnan. Ang didikit-dikit sa kamay. So, ganito po yun, sir. Ako talaga kapag ka nagluluto ako, hindi naman madumi ang kamay ko at doon po ako komportable. Doon po ako mabilis kumilos. Kapag ka may gloves kasi mainit sa kamay. So, ganun po talaga. Hindi ko talaga maaayos yung pagluluto ko. Kaya ang ginagawa ko talagang naghuhugas po ako ng kamay. Pasensya na kayo kung nadudugyutan po kayo sa akin. Siguro kapag kayo ay nagluluto, balot na balot ang kamay nyo. Doon kayo masaya o doon kayo komportable o good po kayo. Pero sa akin talaga, kahit mag-gloves ako, hindi ko talaga kaya. Mahina po talaga ako kapag nag-gloves ako. Hindi ko talaga nagagawa ng maayos. Kung sa tingin nyo ay mali po ako, pasensya na. Pero yun lang talaga ang kaya kong gawin. Naglilinis na lang talaga ako. Naghuhugas na lang po talaga ako ng aking kamay. Kaya po pasensya na kung di po ako nakapag-gloves. So ayan, shoutout din po natin si Ma'am Jeneline Lizardo. Ang sabi niya, magkano po kaya kung pangtinda sa school? So depende po sa inyo kung magkano po ang inyong ginastos. So, eto na mga kawaray. Shoutout din po natin. Hindi ko mabasa. Yummy, ganito po ang gusto kong puto bigas sa gata, plain at kulay puti. At shoutout din po natin si Hannah Norin Concepcion. Ang sabi, thank you sa pag-share mga kakanil. Lahat ay price kung magkano po. Thank you, God bless. Thank you po sa walang sawang panonood nyo. At shoutout din po natin si Sonia Ladlad. Ang sabi niya, ang galing mo talaga, kawaray. Wala ng steam. Salamat sa you like it. So, ayan, kahit wala kang steamer, kahit wala kang mga molder, or kahit wala kang mga lyanera, ay pwede kang gumawa ng leche plan. At shoutout din po natin si Florita Idaga. Hi, ma'am. Good evening po. Wow, ang sarap talaga. God bless. Ayan, Ma'am Florita Idaga, shoutout po sa inyo. Elizabeth Robes, very good idea, Negosyo Idol. Thank you for sharing. God bless. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa aking YouTube channel. At sana hindi kayo magsawa sa akin. So, eto na. Shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Hi, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo. Wow, isa itong gusto kong kasaba cake. Lalong pinasarap ni Miss Jazz. Thank you for sharing. Madiscarding waray. God bless po. Ayan, thank you po Ma'am Lily Marmol sa walang sawang pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Jodel971. Magkano ang isang bilao? So, ayan sir, ang isang kakanin na ito ay 20 na ngayon kasi sobrang mahal na po kasi ng ingredients. So, thank you po sa walang sawang panonood nyo. At i-shoutout din po natin si Loisa Daises. Ang sabihin, thank you from Dubai. Hi, ma'am. Ingat po kayo. Lalong-lalo na po dyan sa Dubai at malayo kayo sa pamilya nyo. Shoutout po sa inyo. At marami pong salamat sa walang sawang panonood nyo po sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat. At i-shoutout din po natin si Kabuked. Ang sabihin niya, nice recipe, ma'am. Ang sarap naman yan. The best po ito at kung ito ay lulutuin nyo, masasabi kong
perfect agad ang luto nyo kapag kasundan nyo lang po ang aking recipe at kung paano ko nga ba po ito niluluto. At i-shoutout din po natin si Ma'am Main TV. Ang sabi niya, Mayan TV, nakailan po kaya kayo na pieces sa recipe? Ito ma'am, 18 pieces po ang nagawa ko. I-shoutout din po natin si Jen Kenetan. Pa-share po ng recipe, isang 200 gram maya pancake po kung ano kasunod niya. So ma'am, bakit po kayo gagamit ng maya? Mas mahal po kasi yun eh. At i-shoutout po natin si User J. Hello po, ask ko lang kung yung isang timplang ingredients nyo to bilao po ba nagawa ganyan kalaki size? Yes ma'am, 2 bilao na po ito. At i-shoutout po natin si Ma'am Lorna Ambatale. Ang sabi niya, wow, galing. Thank you. Ganda ng pag-explain na yan. Thank you po, ma'am. Kahit pa paano ay may naka-appreciate sa akin. So, ayan mga kawaray. Kung nagustuhan niyo po ang aking recipe ngayon, subscribe niyo po ang aking YouTube channel. At kung gusto niyo pong i-shoutout kayo, ayan, mag-comment lang po kayo. Kung may suggestion kayo, mag-comment lang kayo. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.